coming from last week. We talked about identity, di ba? Katauhan natin sa Panginoon. And we wanna continue along those lines. Right? Ano nga ba ang ginawa ng 2 weeks ago, di ba? Easter, when we celebrated the resurrection of Jesus. What's the use of it sa aking pang-araw-araw, sa aking buhay? Di po ba? You know, when I was preparing for this message, I remembered a time na, kasi syempre ako po ay millennial. Sino mga millennial dito? Tingnan, yan, mga millennial, yan. When I was, growing up, nahilig po ako, kaming magkapatid, sa wrestling. Sino yung nanonood ng wrestling? Yan. Right? So that's what, I grew up on. Yan yung mga pinapractice namin sa bahay. Di ba? Pagdating sa school, ganun pa rin. Di ba? And then, of course, nung nag-college na, nawala na. Kasi yun yung time na lumabas na, ay, peki pala yung wrestling. Di ba? Peki pala, pagka, di ba, nanununtok sila, may sound lang nung paa. Right? And now, until recently, I didn't watch again, pero nasubaybayan ko lang ulit. Mga interview, ganyan, mga, highlights and all of that. And they're very open to say naman na this is entertainment. Yung ginagawa nila, it's entertainment. Hindi, kaya nga, now, more than ever, parang it's out there na hindi totoo to, di ba? Laro-laro lang to. This is not real. So they built on that. And when I was thinking about it, coming from what JP shared, na si JP mukha ding wrestler, di ba? Kaya flow na flow eh. Coming from that, tayong lahat dito, we're the term in English is collide, right? In Tagalog, mas gigil eh. Di ba? Bumangga. Di ba? Lahat tayo dito, meron tayong binabangga. Right? Kung yung wrestling, peke. Di ba? Yung mga storylines doon, peke. Just a story. But, just like what JP said, lahat tayo dito, we're fighting our own battles. Di ba? Meron tayong mga binabangga araw-araw. Ang tanong, pag tayo bumangga, sinong gigiba? Tayo ba o yung binangga natin? Right? So for this afternoon, I just want to share along the lines of, the title of this is, Ang Bumangga, Giba. Yan. Ewan ko narinig niyo itong term na to dati. But it was a saying before. Yung mga bagay na bumabangga sa atin, anong nangyayari? Tayo ba yung nagigiba o yung bumabangga sa atin? Right? Going back to, what Jesus did for us, we are able to stand if we know, kung alam natin kung sino ba tayo. Diba? Kung alam ko kung sino ako, kahit anong bumangga sa akin, yun yung gigiba. Hindi ako. And this is a lifelong process. Hindi ito one time, big time. Why? Because sometimes, okay, I believe God for finances, dumating, right? Bumangga sa akin yung mga bills and need, but I believe God. All right, I've proven Him in that area. Next time naman, in relationships naman, right? There's always gonna be an area of our life na meron tayong may bamangga sa atin. Di ba? Hindi mawawala yan as long as we're here on this earth. But the question is, paano tayo tatayo? How are we able to stand? So for this afternoon, just two things. Two things I want to share with you. Dahil may mga bagay na if we read along the Bible, may mga bagay na nagbabanggaan. I want to read to you Romans 6, verse 1 to 4. Ito po ang key verse natin ngayong hapon na ito. Romans 6, verse 1 to 4. And sabi dyan, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana
sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Verse 2, hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Another verse, punta po tayo sa Galatians 2:20. Sabi diyan, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Ang una pong gusto kong i-highlight, unang banggaan from what we read. Diba? Unang banggaan, buhay kontra patay. Buhay kontra patay. Alam niyo po yung meme na, di ba, if you're trying to make a decision, dito sa kabila may mukha ng devil, sa kabila naman may mukha ng angel. Right? I mean, even before the memes were invented, ginagamit na yan. And it's a funny thing to look at, but if we realize it, for us as believers, hindi po ganun ang case. Bakit? It's not what the devil is telling us or angels or God is telling us. Hindi na po yun ang labanan. Ang labanan ngayon ay ako kontra yung namatay ko ng katauhan. Yung bago kong katauhan ngayon at yung namatay ko ng katauhan kay Kristo. Diba? We identify with Him in His death, burial, and resurrection. So, the next time, I have thoughts, the next time na I think of something na negative, that's not actually the devil trying to just put things sa akin. That's my old nature. Yun po ang sinasabi dun sa binasa natin. Bakit? Yung ating old nature, bago natin tanggapin si Jesus sa ating puso, yun ay makasalanan. Diba? Yun ay, ang nature niya ay to sin. But now that we accepted Jesus, we are alive in Him, hindi na po yun ang nature natin. So this is not good versus bad. It's actually life versus death. And mas malayo po yun, di po ba? Kasi kung good at bad ang nagkokontrahan, kung titignan mo, pareho silang buhay. Pero kung sa binasa natin, ano ang magkalaban? It's not just good or bad. It's life and death. It's what's alive and what's dead. Ang salvation po, binigyan na tayo ng bagong katauhan. As we accept Jesus in our hearts, meron na tayong bagong katauhan. Hindi na ito, balik tayo sa verse 20. Galatians chapter 2, verse 20. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Di mo ba, that's another way of living. Right? Na I'm not living my life na I'm trying to be good. Di ba? Papakabait ako. Di ba? Ay, hindi. Nag-church nga pala ako nung Sunday. Kailangan mabait ako this week. That's not the case. Why? Because we're talking about nature and identity. Not just, di ba, things that I'm trying to do, but it's who I am. Sino ba ako? Di ba? Sino ba yung nakahimlay na? That's how we live our life. Hindi ito good versus bad. It's life versus death. Huwag nating buhayin ang nakahimlay na. Diba? Huwag nating buhayin ang nakahimlay na. And
I'm sharing this, but it doesn't mean na ako po ay perfecto na dito. All of us are in the process. Right? For example, nagmamaneho ka. Di ba? Tapos, yung nasa unahan mo, biglang tumigil. Naabutan ka tuloy ng red light. Right? There's that thought na gusto mong businahan yung nasa harapan mo. Di ba? Tapos biglang pumunta pala ng church. Di ba? Ay, pastor, ikaw pala yan. Di ba? Hindi, binabati lang kita. Kaya ako nagbusina. But, di ba, the thoughts still come. Right? May ganun pa din. But, then we realized, wait lang, sino ba nagsasalita? Yung bang dati kong katauhan o yung bagong katauhan kay Kristo? It's not good versus bad. It's what's alive versus what's dead. Pag bumangga ang buhay kong katauhan kay Kristo sa kung ano man na hinaharap natin sa araw-araw, ano ang gigiba? Right? Ano ang gigiba? And, anything that comes up against God and His Word, ano ang gigiba? Diba? God's Word and who God is eternal. Right? The circumstances that we face, yun ang temporary. So what will remain? What's eternal? Right? That's number 1. Buhay kontra patay. Number 2. Pangalawang pagbangga na makikita natin from what we just read. Paghari kontra pasakop. Paghari kontra pasakop. Anong context po ang sinasabi natin dito? Di po ba as human beings, of course, gusto ko ako ang hari ng aking sariling buhay. Di ba? Siyempre ako, buhay ko to eh. Right? This is my life. I wanna take control of it. Di ba? Ako yung masusunod. Di ba? Ako ang hari. Pero from what we read, Jesus died for us. And what do we do about it? Di ba? Anong response natin doon? Basahin po natin sa Romans, still chapter 6. Ngayon naman po sa verse 12 to 14. Sabi dito, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog nyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kaputihan. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Pag tayo po ay tinanggap si Jesus sa ating puso, meron po tayong opportunity na hindi maghari sa ating sariling buhay, pero magpasakop sa Diyos. Hindi na ako ang hari ng aking sariling buhay. Bakit? Dahil namatay na nga yung dating ako. Di ba? Ang nabubuhay ngayon ay yung binuhay ni Jesus. So I have the opportunity to submit to His authority. Ang kalaban ko ay ang aking lumang sarili na siyempre ayaw magpasakop sa Diyos. Yun ang ating nilalabanan. Right? Among other circumstances, of course, lahat tayo po dito, meron tayong hinaharap na, di ba, kung ano man yan, traffic, lack, conflict, right? Whatever that is, alam niyo po ang unang-una nating binabangga? Yung dati nating sarili. Diba? Our old life, our old self. And once we realize this, na, teka lang, sino nga bang hari ng buhay ko? Ako ba? O si Jesus? Then it would be easier for us to submit. Alam niyo po, si Jesus, hindi niya binigay ang kanyang buhay sa krus para lang
Ako ang maghari sa sarili kong buhay. The sacrifice of Jesus at the cross, it deserves my submission. At ito po yun, hindi niya tayo pinipilit. Hindi niya pinipilit na, namatay ako para sa'yo dapat sumunod ka sa akin. Diba? Namatay ako para sa'yo dapat lahat ng tao masave na. Hindi. Meron pa rin tayong free will. Kaya nga, diba, ano ang nagbabanggaan? Paghari, na gusto ko maghari sa sarili kong buhay, o magpapasakop ako? Madali pong sabihin, pero ang hirap gawin. Di ba? Ang hirap na ganun mamuhay. Kaya nga, di ba, yung example ni JP. I mean, if you're gonna stay in a war zone, I would think that's not your own will, right? That has to be something, a greater calling. Bakit? Kung ikaw lang, siyempre, alis na ako dyan, di ba? Uwi na ako. Pero, to be able to stand in something like that takes a calling, right? That takes a different level of submission, di ba? Pasakop. Kagaya sabi niya kanina, lahat tayo dito, we might not be in Ukraine, di ba? We might not fight the war that he's fighting, pero we're fighting our own battles. Right? Nandito ka ngayon, you're fighting your own battle. At ano ang desisyon na gagawin natin? Ako ba yung maghahari sa sarili kong buhay o papasakop ba ako? Lord, ikaw nang bahala. Dito sa hinaharap ko ngayon, dito sa bumabangga sa akin, ikaw nang bahala. Wala na sa katauhan ko ang kasalanan. Ang katauhan ko ay na kay Jesus sa katuwiran. Diba? Doon po sa mga verse na binasa natin, doon nabanggit yung katuwiran o righteousness. Right? Kung ako ay maghahari sa sarili kong buhay, parang hindi ko tinatanggap yung ginawa ni Jesus para sa akin. Bakit? Binibigyan niya ako ng katuwiran, ng righteousness. Kung ako lang ang maghahari sa sarili kong buhay, parang sinasabi ko na, hindi, magiging mabait ako according to how I know, diba, how to be good. Diba? Hindi, kaya ko to. Right? I can do it by myself. But if I'm gonna submit, kung ako ipapasakop sa Panginoon, sa ginawa ni Jesus para sa akin, anong sinasabi ko? Lord, thank you for your righteousness. I thank you that when I face you, hindi ko binabalandra, hindi yung aking sariling mga mabuting gawa ang pinapakita ko sa'yo. Bakit? Wala naman talaga eh. Right? Wala akong mapapakita. Pero pag ako'y humaharap sa Panginoon, ano ang pwede kong ipakita sa Kanya? Panginoon, tinanggap ko ang ginawa ni Jesus. It's your righteousness in me. Kaya pwede tayong pumunta sa Kanya. Dahil we are righteous in Him. Hindi yung sarili kong gawa, hindi yung sarili kong good works, but it's the righteousness of God in me. That's why we can sing songs. That's why we can call ourselves children of God. Dahil alam natin kung paano tayo tinanggap na. Amen? Alam natin ang ating katauhan, ang ating identity. I want to end with this verse sa 2 Corinthians 10, verse 3-5. Sabi po dyan, sapagkat bagaman kami ay nabubuhay pa sa katawang tao, ang pakikipaglaban namin ay hindi ayon sa pamantayan ng tao. Sapagkat hindi galing sa tao ang mga sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban, kundi galing sa Diyos na may kapangyarihang magwasak kahit ng mga kuta. Verse 5, ibinabagsak namin ang mga pangatuwiran at anumang kapalaluan na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. At binibihag namin ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Diba? Sinimulan po natin na talking about, diba, ano mga bumabangga sa atin? Right? What are things that are trying to come up against us? And, kagaya ng diba, binasa natin ngayong hapon na ito, it's in our mind. Right? Meron po tayong mga opinion, meron tayong mga preferences, meron tayong mga
mindset na, aminin natin o hindi, bumabangga siya sa salita ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos, ba? Sa standard of living ng ating Panginoon. And anong sabi doon? We bring down strongholds. We cast down arguments. Not according to our own strength, pero sinasabi natin, Panginoon, ito yung naiisip ko. Panginoon, ito yung nararamdaman ko, pero papasakop ako sa iyo. Ikaw ang maghari. Diba? Ikaw ang bahala dito, Panginoon. Paano tayo pupunta sa ganong state? Dahil ayoko na ako ang babangga sa mga problema. Right? I need God's strength in me. Kung ano mang banggaan ang mangyari, alam ko, kaya kong tumayo. Bakit? Dahil nasa Kanya ako. Dahil ako yung nagpapasakop sa Kanya. Amen? Kaya ngayong hapon pong ito, coming from what we've heard, I know na meron po tayo meron sa inyo dito ngayon na maaaring meron kayong dalang problema, meron mga bumabangga sa inyo. Meron mga bagay na maaaring dala-dala nyo. May it be financial, may it be with your health, may it be with relationships, kung ano man po yun. Ngayong hapon pong ito ay tayo mananalangin. Dahil alam naman po natin na sa buhay, hindi mawawala ang problema. Di po ba? Hindi mawawala. Lagi tayong may haharapin. Pero ang tanong, sinong kasama natin na humarap? Sinong kasama natin sa ating pagtayo? Sinong kasama natin sa ating pang-araw-araw? And if you're here this afternoon, first and foremost, gusto ko mong encourage kayo na God is with you. God wants to help you. But He's not gonna force something on us. Nasa sa atin po yun kung gusto natin magpasakop sa Kanya. That's why with everyone's eyes closed, every head bowed, kung nandito ka ngayon, on-site or online, first step, ang una pong pwede natin gawin is to ask help from God. That starts with accepting Jesus in our hearts. Doon mo na sisimula. Sa kung ano man ang bumabangga sa atin, kung ano man yun that's trying to come up against us, we call unto Him. Amen? So if that's you, I'm going to lead you in a prayer. This is a prayer of accepting Jesus in our heart. The start of your relationship with Him. Kung di mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, ito na yung pagkakataon na yun. Just repeat after me. Say, Jesus, thank you for your life. Thank you for your death. This afternoon, tinatanggap kita sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Amen. Amen. That's it, right? You accepted Jesus in your life, pero it's the start of your journey with Him. Amen? And for everyone who's here, we're here for you. Kami po ay nandito para, kung ano man ang inyong pinagdadaanan, we're here to believe with you. We encourage you that, God loves you. Mahal tayo ng Panginoon. And walang mawawala sa atin kung tayo papasakop sa Kanya. In fact, ang ating buhay ay may enrich kung tayo papasakop sa Kanya.